Bored ka ba? Gahanap ka ng paglilibangan or pagkakakitaan sa mga gusto mong maging libangan. Ayan, sama ka sa kwentuhan natin ngayon. Kasi ngayon, didiscuss natin ang 10 mga pwedeng paglibangan at at the same time, pwede tayong kumita sa ilan sa mga libangan na ito. Ayan, so bago ang lahat, welcome po sa Crazy at 50. At kayo po ay pinasasalamatan namin dahil lagi po kayong sumasama sa amin. Ayan, so without further ado, ano pa ang mga 10 mga libangan na pwede nang paglibangan at pwede pang pagkakitaan. Ayan, okay. So with number 1, andito ang gardening. Ayan, so gardening, ang ganda nitong gardening kasi nakakatuwa dahil kapag ka nagtatanim at tanim tayo, ito ay nakakatulong sa atin na ma-heal tayo. Ma-heal tayo yung ating, alam mo yun, habang nagtatanim ka, na-energize ka, tapos yung oxygen na nanggagaling sa paligid ng mga halaman, ayan, nakakatulong sa atin na may ayos ang ating brain. Ayan, kasi pag marami kang oxygen, ayan, or something na talagang makakakalma sa atin, ayan, sobrang makakatulong yan para tayo ay lumakas, sumigla. Ayan. Diba? Yung early morning na kapag babangon tayo, tapos pagising natin po tayo sa nature, diba? Napakalaking bagay. Lalo na kapag nagtatanim ka. Ako noon, nakapagtanim ako sa pot lang, sa isang pot lang. Ayan, nakapagpatubo ako ng guyabano. Ayan. Si tita namin, nakapagpatubo naman siya ng papaya at ngayon ang lalaki na ng papaya niya. Ayan. So, yung pagtatanim mo, nakakatuwa yan kasi nakakatulong yan sa paligid para magkaroon ng mas healthy na mga hangin. Ayan. Yung nature natin, natutulungan natin na maging mas healthy pa. Ayan. Lalo na kapag ka age 15 mo, na-relieve nito yung ating stress, yung anxiety, yung kapag ka sobrang maingay na ang paligid, yung pagtatanim niya nakaka-relax. At dahil nakakapagtanim ka ng marami, di ba? Naiaayos mo yan. Ang ganda. At saka, kapag ka naiayos mo siya, di ba? Nakakatuwa kasi very organized yung pinaka-garden mo. Mamaya nga lilikitin ko yung garden namin at aayusin ko. At ganun din, kapag nagtatanim tayo, at napatubo natin yan, pwede natin yang ibenta. Ayan. So, di ba pag nagtatanim tayo, it's therapeutic para sa atin. Ayun nga sabi ko na kanina, nare-reduce natin ang ating stress. At ganun din, kapag ka nakapagpabunga ka ng vegetable, pwede mong ibenta. Or kapag nagtanim ka, tapos lumaki-laki yan, pwede mo rin ibenta. Lalo na kung magaganda yung paso mo. Kikita ka na, diba? Nalibang ka pa. O, diba? Yan, gardening, awan ko. Pero sabi nila, pag nag-garden ka na, o ibig sabihin, tumatanda ka na. O kayo po ba? Diba? Sabi nila, pag nakakita ako noon ng mga nagtatanim na mga may edad na, ayan, ibig sabihin yan, join the club ka na. Okay, number 2 is walking or hiking. Ayan. Kung ikaw ay nag-walking or hiking, napakaganda nito. Pero kapag ka hindi na kayang mag-hiking, walking na lang yan. Kahit sa subdivision, ayan. Nung nakaraan nga, punta ako sa sports center. Meron pa akong video dyan. Walking sa isang, sa oval, pinaka-oval ng sports center. Ayan. Pwede nyo pong tingnan yung video na yun. Kasi yung walking, nakakalma mo rin ang isip mo, napapagaan yung loob mo, at syempre, maganda to sa heart natin, at syempre sa brain, yan, anumang bagay na paggalaw natin, lalo na yung paglalakad, ayan, nakakatulong siya na magkaroon ka ng magandang system ng katawan natin, ng organs natin, ayan. So, yan. So, pwede ka rin pumayat sa pamagitan ng paglalakad kapag regular. Ayan. Pagising mo pa lang, di ba? Halimbawa, 5 a.m. nagising ka or 6 a.m. Pwede ka na. Ayan. Maglakad-lakad sa gilid-gilid ng subdivision. Ikutin mo ang subdivision. O kaya maglaan ka ng oras na pwede ka pumunta sa sports center or malapit sa inyo. Ayan. Pwede ka na dyan umikot kahit na
Sa umpisa, 2 or 3 laps, or kapag kaya mo ng 5 hanggang 8 laps, hanggang mag 10 laps. Kayang-kaya mo yan. Ayan. Kaya dapat, lagi kang ready na meron kang talagang panglakad na mga slippers or mga rubber shoes na talagang masarap sa paa para convenient, ayan, comfortable ka habang naglalakad ka. At ito kasi, no, lalo na kapag malapit sa nature ka naglalakad, napakaganda nito kasi naiaayos niya yung iyong yung iyong being, yan, yung mind, yung heart. Alam niyo ba, kapag naglalakad tayo, ayon sa isang doktor, nakakalma nito ang iyong isip at nakakalma niya rin ang puso. At syempre kapag kalma ang isip at puso, ayan, followed na ang lahat ng mga organs natin. So, syempre sumusunod lahat ng organs natin. Talaga nakakalma rin sila. Ayan, okay. At syempre, yung pananaw natin kapag kalma tayo, di ba? Yung mood natin, yan, masaya lang, ganun lang. Basta masaya lang. Tsaka yung walking kasi napakalaking bagay. Bakit? Kasi binibigyan natin ng panahon ng ating sarili na makapag-isip-isip, makapag-meditate, makapagbulay-bulay habang naglalakad. Ayan. Kaya lang nung naglalakad ako, daldal ako ng daldal. Kasi nagkikwento ako habang naglalakad ako. Yan, nagkwento-kwentuhan ako at kayo yung nakaraan dun sa last vlog ko. Ayan. So, number 3 naman ay reading. Ayan, ito. Nasa isang vlog ko rin. Ayan. Mag-start na po tayong magbasa. Kasi sa pagbabasa natin, na-stimulate ang ating mind. At ganun din, nakakatulong ito na ma-sharpen pa ang ating brain. Ayan. Ma-sharpen at hindi lamang ma-sharpen, no? Nagkakaroon din tayo ng chance na i-develop natin yung imagination natin. At syempre, pag nagbabasa ka, kahit nasa isang lugar ka lang, nakaka-travel ka sa iba't ibang mga lugar. At natututo tayo sa mga kultura ng iba't ibang mga bansa or mga lugar. Ayan, pwedeng bansa, pwedeng lugar. Kaya kung ang binabasa mo ay katulad ng mga history ni ganyan or biography ni ganyan, ayan, lalo na mga presidente ng iba-ibang lugar or mga pinuno or emperor ng iba-ibang mga lugar o mga bansa. Ayan, mga ayan, yun nga, na-stimulate ang ating mind at imagination. Pwedeng ng mga novel din. Ayan, novel, yan, nabanggit natin, biographies, at saka yung mga self-help na books. Yung mga tutulungan ka para i-develop mo ang sarili mo. Pwedeng about sa personality development. Yan, pwedeng mga how to do this, how to do that. Ayan, mga libro na kung saan pwede nating tulungan ang ating sarili na i-develop pa. Yan. At saka habang nagbabasa ka, marami ka talagang matututunan. Ayan. Shout out kay Miss Chris Aquino kasi si Miss Chris Aquino talagang yan ay isa sa wide readers dahil talagang makikita mo sa isang tao pag wide reader siya, napakatalino. Napakatalino. Ayan. Shout out din sa anak ko. Wide reader yun, napakatalino. Nung nasa SG kami, pag nagpupunta kami sa mga library sa bawat LRT or MRT station kasi doon may mga library. Pag tumakbo na siya papuntang library, hindi mo na siya mahanap. At patatagpuan mo siya sa isang sulok. Ganyan nakakapal, kataas yung libro na natapos niya. Kaya naman ngayon, nakakatuwa kasi talagang it pays off. Yeah, matalino, maraming creativity, marami siyang mga nagagawa na talagang nakakatuwa. At nagamit niya yon at nakuha niya at nadala niya sa kanyang pagtatrabaho na ngayon. Ayan, okay. Ayan, okay. So, yan, pagbabasa, sana po subaybayan niyo po yung mga 10 tips or 10 suggestions ng pagbabasa or babasahin yung mga libro now that you are 50 or over 50. Kasi yung mga libro na yan, nagbibigay ng inspirasyon, motivation, anong pwede natin gawin sa buhay natin na napakaikli lang. Ayan. Yan, ipinaliwanag ko rin po dyan kung paano tayo matutulungan ng lahat ng mga authors na yan sa iba-ibang anggulo
ng kanilang point of view. Ayan. At different cultures din, different opinion, yan. And different approach sa buhay, no? Kung ano yung ginawa nila, kung naranasan na nila to, ano yung mga suggestion nila, ayan. Ano ba yung mga aral na natutunan nila, ano yung pwede rin matutunan natin. Ayan, yan yung pagbabasa ng books, lalo na kapag popular authors. And one of the books po na pwede ko pong suggest na basahin aside from the books na nabanggit na doon sa video ay yung 7 Habits of Highly Effective People. Ayan, yung 7 habits na yan ay napakaganda kasi pinakita dyan kung paano natin ma-develop ang ating point of view sa different areas of our lives, gaya ng pamilya, ng trabaho, ayan, ng business, at ganun yung interpersonal relationship natin sa iba't ibang klase ng tao. Ayan, ang ganda niyan, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Ayan, okay. So with number 4, cooking and baking. Ayan, ang ganda nito, no? Alam mo kapag nagluluto tayo, no? Pag ginawa nating libangan ito, pwede tayong mag-business din. Kapag naging expert ka sa pagluluto, pwede kang tayo ng iyong mini restaurant. Ayan. Yung tinatawag natin karinderya, diba? Or kapag pang malakasan na, pwede ka na magtayo ng restaurant. Lalo na kung marunong kang magsinigang na may infusion or may twist. Napakaganda niya. Ayan. At ganun din, ayan, halimbawa, marunong kang magsinigang na may mga twist. Ayan. Ang ganda niya, no? Yung pabagnet na sinigang. Dati, pag nagsisinigang ako, ang ginagawa ko lang, pinapakuluan ko yung pork. Pero kapag pala, binigyan mo ng mga bagong twist, bagong mga styles, ayan, natututo tayo sa mga bagong styles. Ayan. Kaya yan, magsinigang tayo ng ibang mga parang ibang way naman. Yan. O kaya naman, may spaghetti ka. Masarap naman dati na ang spaghetti mo, pero lalo mo pang sinarapan. Kasi may mga infusion ng mga ibang ingredients. Ayan. Sorry naman po. Okay, so yan, no, kapag nagluluto tayo, napapasarap natin yung ating niluto at inihain sa ating family or sino mang kasalo mo sa iyong pagkain, masaya sila, di ba? Napapasaya mo sila. Ayan. Lalo na kung halimbawa may creative, pag halimbawa magaling ka mag-bake, ayan, yan, mga kaibigan kami, magaling mag-bake, shout out sa kanila dyan. Kapag natuto kang mag-bake, yan, ang ganda niyan, pwede kang magkaroon ng business na malakas, lalo na kapag may mga events, yan, anumang events yan, anniversary, or mga events na talagang kailangan ng cakes, yan. Okay, tapos syempre kapag nagluluto ka at nag-bake ka, nagkakaroon ka ng pagkakataong i-share yung iyong pagmamahal. Habang nagluto ka kasi, may pagmamahal yan. Ayan, syempre, di ba? Pag nagluto nga tayo, iniisip mo na ang mga kakain yan ay yung mga mahal mo. At syempre, habang kinakain nila yung iyong inihanda, pinaghirapang lutuin, yan. Nadadama nila yung pagmamahal mo. Ayan, di ba? Mas masarap kainin ang isang inihain na galing sa pagmamahal ang pagluluto. Lalo na kapag nag-bake ka ng cake. Alam mo, masarap din yung no-bake, di ba? Yung mga Graham cake. Ayun, napakasimpleng gawin. At masaya ang mga bata kapag kinakain nila. Ayan, yung isa ko na namang anak, sobrang galing maggawa ng sobrang sarap. Yung hindi siya dry. Ayan, tamang timpla lang. Tamang hindi matamis, hindi rin naman ganun katabang. At hindi siya yung dry. Ayan, na perfect niya yung last na Graham cake niya. Ayan, gawa kayo niyan, mga Graham cake. Kaya yung mga no-bake cake. Ayan. At pinaka-simpleng cake, ayan, pancake. Uy, pancake lang yan, pero pwede mong lagyan ng iba-ibang mga toppings. Ayan. O, yan. Pancake na may twist na parang waffle. Lagyan mo ng hotdog. Ayan. I-roll mo. O, lagyan mo ng mayonnaise. Ayan. O pwede mo lagyan ng honey. Ayan. Yung mga simple lang na
libangan na, for example, gagawa ka ng breakfast, may mga infusion ka nga ng mga iba-ibang styles or techniques or strategies. Yan. Para hindi laging parang pare-parehas na lang, diba? Dapat iba-iba. Ayan. Okay. So, number 5 na tayo. Yoga or Tai Chi. Ayan. Sinubukan ko po ito nung isang araw, yung mag-Tai Chi. Ang sarap sa pakiramdam, kahit 7 minutes lang. Alam mo yun na gumaganyan-ganyan ka. Ayan. Tapos nag-ano ka. Masarap sa pakiramdam. Medyo syempre, talagang maninibago ka. Pero maganda. Simulan nyo mag-Tai Chi. Ayan. Kasi ito yung mga gentle exercises that improve flexibility, balance, and mental clarity. Perfect for joint health. Ayan. So, ito yung mga parang sobrang smooth ka lang galawan. Ayan. Tai Chi. Diba? Ang ganda, subukan nyo. Ako nga talagang isa sa mga promise ko sa sarili ko, mag-Tai Chi 7 minutes a day, every morning, pagising natin. Yan, pagka nakainom ka na ng warm water. O, diba? Pag nakainom ka na ng warm water, pwede ka na magsimulang mag-Tai Chi. Yan. Doon sa mga gusto naman mag-yoga para mas lalong makalma kanilang isip. Yan, mula sa lahat ng mga, alam mo yun, gulo at ingay, diba? Ayan, pwedeng mag-yoga. Kasi ito ay mga gentle lamang para sa ating mga age over 50. Hindi pa naman tayo matanda, diba? Kasi ako hindi ko naman feel na matanda. Pero pag 50 nga kasi, diba? Andun ka na sa age na adulting ka na talaga. Adulting ka na talaga. Okay, so number 6 naman, ayan, art and craft. Ayan, art and craft. Pwede ka mag-painting, mag-drawing, ayan, mag-knitting, at mag-pottery, yung paggawa ng mga paso. Ayan, kasi dito na-express mo yung iyong creativity. Ayan. At nagkakaroon ka rin ng mental clarity, di ba? Habang ginagawa mo yan, di ba? Ayan, maganda to sa mental health natin. Kasi yung paglilibang na yan, habang nakakabuo ka ng painting mo or ng drawing mo, tapos naiipon mo yan, pwede mo ilagay sa blank wall mo. Ayan, nakikita mo yung iyong progress. Ayan. Ako hindi ako mahilig mag-drawing. Magaling ako. Alam niyo kung sa magaling ako? Dumaldal. Hindi, I'm just kidding. Mahilig ako maggupit-gupit. Mga art paper, gumagawa ako ng card, gumagawa ako ng mga bookmarks. Ayan. Basta anything na pwedeng igupit-gupitin tapos gawa ng artwork. Ayan, kaya ko yan. Ayan. Gumagawa ako ng mga design ng bookmarks, iba-iba. Depende sa mood ko At saka depende rin sa materials na available. Ayan. Na mag-start ka lang mag-paint, kung ano man yung painting na hilig mo, or drawing, kung ano man. No? Kahit mga stick drawing, no? Tapos meron ka ng mga uso ngayon yun, mga stick drawing. Yan. Tapos, meron ka lang mga, mga Bible verse, or quote, or poem. Ayan, pwede mo ilagay dyan sa mga drawing mo. At dito kasi, pwede mo i-compile yan sa isang clear book. Tapos, kung gusto mong ilagay sa frame, maganda din, di ba? Yung iba naman, yung nagaganchilyo. Yan, meron akong isang kaibigan, mahusay magganchilyo. Nakabuo siya ng iba't ibang mga tablecloth, yan, mga, kung hindi tablecloth, mga rep cover, ayan, sa pinakataas ng rep. Ang dami. At pwedeng mo itong ibenta. Ang mahal kaya nito sa online. At meron din akong isang kaibigan na magaling naman siya sa knitting. Knitting naman siya. Ayan, nanalo siya first place nung high school kami. Ayan, shout out sa bestie ko dyan. Ayan, isang niya, talagang naging hobby niya, pero sa huli, di ba, nanalo pa siya. Ayan, pag nakabuo ka, habang nagninit ka, nakabuo ka ng sombrero, headband, or blazer na, alam mo yun, sa Baguio, napakamahal niyan. So, kapag kukonta ka lang ng mga supplier na sila ang magbebenta, ikaw yung mismong manufacturer na gagawa, di ba? Ayan, ikaw ang gagawa ng lahat, tapos ipabenta mo sa iba, or pwede rin ikaw na rin mag-direct na magbenta. Ayan, ang ganda niyan kasi
nalilibang ka na, kumikita ka pa. Tapos lagyan mo ng brand mo, di ba? For example, ang brand mo ay basta pag-aralan nyo at pag-isipan nyo, di ba? Ganda yan. Nakaka-stress relief. At ganun din, habang nababawasan yung stress mo, nababawasan yung anxiety mo, nakakabuo ka ng magandang project. Ayan, ano man yan, drawing man yan, painting man yan, crochet, at saka knitting, ayan, or pottery. Ay, kapag dumami naman yung iyong mga paso, pwede mong ibenta dun sa mga naghahalaman. Ayan, may mga contacts ka na pwedeng puntahan para ikaw ay kumita. Pwedeng-pwede yan. Gawin mo na yan. Ayan. Okay. So, yan no. Number 6 na yan no. Number 7 naman, volunteering. Ay, ito. Pangarap ko to. Actually, napakagandang magpunta sa mga... Ito kapag ka nagbibigay ka ng tulong mo sa iba't ibang group of people, no? For example, sa mga cancer patients sa isang hospital, or punta ka sa children's hospital, ayan, alawin yung mga bata, pakainin yung mga bata. Doon din sa mga home for the aged, pwede ka rin tumulong. Yan, mag-volunteer. Kung wala man tayong financial na pwedeng i-donate or pwedeng ibigay sa... Ayan. Diba yung services na ginagawa natin, yan, very valuable yan at na-appreciate yan ng sino man na talagang natulungan natin. Ayan. Pwedeng halimbawa sa eskwelahan naman. Although may mga feeding program ang government natin, pwede rin tayong magsaayos niyan ng mga feeding program sa mga bata. Any kind of group ng mga bata, pwede nating pakainin. Yan, kung malaki-laki ang budget, pwede mo silang bilhan ng Jollibee. Diba? Yung Jollibee Happy Meal. Jollibee na Happy Meal. Pagagalitan ako ng McDo neto eh. Yan, pwede mo silang i-libre ng mga yan, Happy Meal at saka yung mga value meal. Ayan, Happy Meal na value meal pa. Or pwede mo silang lutuan ng mga gusto nilang mga pasta, ayan, or hamburger, yan. Hamburger, tapos bili ka lang ng mga bun, no? Or buns na pwedeng palaman doon. Pwede mo lagyan ng cheese, mayonnaise, ketchup, tapos yung hamburger. Ayan, iba-iba nung pwede to. Actually, meron akong mga kaibigan noon sa high school na sobrang naging close ako last year sa kanila. Ayan. Sabi ko, magkaroon kami ng project na pwedeng, yung ganyan, mag-volunteer sa iba't ibang mga grupo. Yan, pwedeng sa isang school. Ayan, diba? Pwedeng gawin natin yung pag-volunteer yan. Ayun, ulitin ko lang, no, yung kwento ko, last few years, naging close ako sa high school friends ko. Ayan, na sabi ko sa kanila to, kaya lang, pero ayan, kasi naging busy na sila. Ayan, kaya hindi na masyado na pag-usapan kung paano. Gusto ko sana yung every week, kami kahit na mag-start na kami ng 4 kami or 6 hanggang dumami, hanggang maging 10 or 20, hanggang maging 50. Yung every week, magkikita-kita, may kanya-kanyang dala. For example, anything na pwede mong dalhin na pagkain, i-share. Any sandwich man lang yan, or chips man lang yan, or kung may kape, di ba? Tapos yun, mag-share lang ng mga wins for that week, ano yung mga natutunan or learning sa bawat week na yan. Pati ba yan lang? Tapos mag-create ng something plan and then goal, then maging objective na pwedeng pumunta doon sa isang lugar at doon, alam mo yung mag-volunteer. Yan, kapag ka maayos na yung grupo, di ba? Kasi nabanggit ko sa isang vlog ko. Ayan. So, sa continuation po ng number 8, travel and day trips. Ayan. So, mag-explore din tayo sa iba't ibang mga lugar. No? Kung meron tayong budget, pwede siya dito sa Pilipinas, iba-ibang mga provinces or iba-ibang tourist spots dito sa ating bansa. Ayan. So, pag may budget naman na malaki-laki, pwede tayong lumabas sa Asia. And then, pag mas marami pang budget, pwede nang mag-tour sa iba-ibang continents of the world. Ayan. So, dito muna sa Pilipinas. Pagkatapos, pag may budget,
pwede nang mag-around the world. Yan. So, kasi yung travel, no, ang laki ng bagay na natutulong nito sa atin sa pagpapalawak ng kaalaman sa brain natin. Syempre, no, na-explore natin ang mga places at lumalawak ng ating mga knowledge about the place that we have been and we have visited. Yan, sobrang nakakagaan ng pakiramdam. At syempre, dagdag sa mga experiences yan natin. And then, habang may mga experiences tayong ganyan, natututo tayo at nalalaman natin yung mga kultura ng mga tao. At syempre, dahil nakakakilala tayo ng mga bagong mga tao sa buhay natin, dagdag yan sa mga experiences na kung saan iti-treasure natin habang tayo ay umiidad pa. Yan. Sa mga bagong kakilala, mga bagong kaibigan, mga bagong mga napuntahang mga lugar na talagang tumatatak sa puso natin at sa isip natin. At ito yung mga nagiging baon natin sa ating pagkatuto at mga bagong karanasan na nakakapagpatatag ng mga sarili natin, ng ating pagkatao as a whole. Ayan. Kaya maganda talaga yung nakakapag-travel. So, simulan na natin na mag-travel. No? Doon sa isang vlog, sabi natin doon, simulan na mag-tabi para sa retirement. Isama na natin yan. Mag-budget tayo or magtabi tayo para sa ating retirement at travel na rin. So, pag nag-retire tayo, marami tayong panahon na mag-travel. Ayan, simulan na natin. Okay. So, ano pa? So, yung pag-travel talaga, kahit sa lambawa, pupunta ka lang sa isang mall, diba? Kahit paano nakaka-unwind, diba? Yung malalapit lang na mga mall, ikutin mo lahat ng mga malls na malapit dyan sa vicinity ninyo. Yeah. Malapit sa area, pwede rin yan. Tapos pwede rin yung halimbawa, every 2 weeks, diba? Kapag may budget na kahit paano, pwede rin yan na maging getaway ninyo ng family, diba? Na makarating sa iba't ibang place. Kaya pwedeng sa Antipolo, ayan, sa Baras, sa Pililla, sa Baguio, ayan, sa Bolinao, ayan, ang dami. Ayan, kapag may budget talaga sa Boracay, ayan. So, dito lang sa Pilipinas, ang dami nang pwedeng puntahan. Diba? How much more pa, diba? Sa mga, meron talaga mga probinsya na inuuwian, diba? Kahit na monthly ka na magpunta-punta dyan. Sobrang, saya. Kami na nung nakaraan, nakapunta kami sa province din. Ang saya kasi, alam mo ako, makita ko lang yung dagat. Parang nakakalma ang utak ko, nakakalma ang buong sistema ng lahat ng organs ko. Tapos nakaupo lang ako doon, tinitingnan ko lang yung dagat, yung paglubog ng araw, pinipicturean ko lang lahat yun. Ang saya. Kaya ko pong i-send dito mamaya kapag tapos ng video, yung mga na-picturean ko rin po doon. Sobrang saya kasi yung makita mo yung nature, sobrang nakakakalma. Para sa age natin, no, kailangan natin yan, di ba? Kumbaga sa panahon natin ngayon, di ba, yung iba, tara kape tayo para ma-unwind. Sobrang nakakatulong talaga yung kape. Pero syempre, ingat na rin tayo dahil, di ba, sa diabetes, di ba? So, syempre, magkakape ka yung brewed coffee, walang kahit na anong sugar, black lang, ganyan. Ngayon, when it comes to nature, para bang alam mo yung makarating ka lang sa isang lugar na meron kang nakita mga puno, ayan, yung mga nakahanay na puno na maganda lang tingnan, maayos yung presentation, ang saya-saya. Lalo na yung mga, di ba, yung mga body of waters na gaya ng falls, dyan sa Laguna, ang ganda dyan. Tapos, ganun din, lalo na yung mga dagat or karagatan. Upo ka lang kahit hindi ganun ka mamahal na tanawin gaya ng Boracay. Makita mo lang yung calmness ng dagat. Ang saya. Makakalma ang utak mo, ang pagkatao mo, ang isip mo, ang puso mo. Kaya dito, no, talagang pag sobrang taas ng stress, anxiety mo, punta ka sa mga lugar na kung saan, ayan, napakalaking bagay nung nagta-travel ka, kahit papano, sa little ways lang na kaya natin. Kung ano lang yung kaya ng budget. Ayan, okay. So next naman, ayan,
Yun nga, di ba? Sabi pala dito, add ko lang po na kapag ka meron kang mga ganyang getaway every week or every 2 weeks, yan. For example, nag-salary day, yan, magtabi ka na ng konti. Then the following salary day, tabi ka ulit. Para meron kang naiipon. Bukod dun sa iniipon mo para sa retirement, meron ka nang iniipon para sa simple travel. Para yan sa'yo, sa sarili mo. Napakalaking bagay yan kasi inaalagaan mo ang kalusugan mo mentally. At syempre, physically na rin dahil lahat-lahat yan, damay-damay. Yan nga yung damay-damay sa kalusugan, damay-damay din sa anxiety. So, saan ka? Pumili ka. Anong gusto mong pagdamay-damayin? Di ba? Dapat gusto mo yung healthy. Healthy tayo. Yan yung dapat na goal natin. Okay. So, number 9 na. Number 9 na tayo. Ito po kasi yung video ko na naiwan ko, yung pala 7 lang po yung natapos ko. Tapos ang ingay po dito sa amin, kaya tinigil ko, meron kasing ginagawang bahay dito. Kung hindi may ginagawa dito sa kabilang bahay, tumatahol naman po yung aso ng kapitbahay. So patawad po dyan. Ang importante po, the show must go on. The topic, the subject must go on. Yan. Okay, so number 9 naman, learning a musical instrument. Ayan. So kayo dyan, kung gusto nyo matuto, kahit na 50 na tayo, kung talagang gusto talaga natin gawin, kaya natin gawin. For example, so gusto nating mag-organ, mag-piano, ayan, mag-gitara, ayan. Tuloy nyo po yan, yung mga hilig nyo, kasi dyan, nakakalma din talaga ang puso natin. At nagkakaroon pa tayo ng motivation sa ating utak. Kaya pa pala nating matuto ng mga musical instrument, ayan. The same way, kung gusto nyo rin po na matuto ng iba-ibang language pa, di ba? Pwede kayo maging translator. Pwede yan. Ayan, idinagdag ko lang po yan. Ayan, so dyan kasi sa pagkatuto ng mga iba-ibang instrumento, na-stimulate yung brain natin, of course, di ba? Pag na-stimulate yung brain natin, and then the function will be more efficient. So, nagkakaroon tayo ng effective, alam mo yun, imagination, effective planning, effective settling of everything na ano man yung gusto nating iayos, diba? So, nagkakaroon din tayo ng, kapag maayos yung ating function ng brain natin, ayan, magkakaroon tayo ng mas maayos pa na mga achievement, ayan, or mga, yung bawat araw, ano yung mga, diba, mga to-do list mo na nagampanan mo dahil maganda at orderly ang takbo ng, yan, function ng ating brain, ayan. So, yan yung nagkakaroon ka pa ng, ng corpus din. For example, ang galing mo na mag-gitara or piano or organ. Pwede magamit yan sa inyong mga local community church, di ba? Nagkakaroon ka pa ng pagkakataon na makapaglingkod, di ba? Hindi lamang sa itaas, kundi sa mga tao. Ayan, na naging mga kapart ng inyong mga beliefs or sa church. Ayan. So, yan. Aralin mo, o kaya naman, magaling ka mag-gitara, maganda ang boses mo, kumanta ka sa YouTube, di ba? Pakita mo sa mundo na, uy, ito pala, kaya ko pala to. Yan, yung mga mas malalakas ang loob dyan sa inyo. Okay, so yan. So, na-stimulate na yung brain, nagbibigay siya ng joy. And then, syempre, after playing an instrument, di ba, sobrang nararamdaman mo na nabubus yung moral mo, nabubus yung confidence mo, nabubus ang lahat. So, anong ibig sabihin nito? Ito ay tumutulong sa longevity natin. Nagiging mas mahaba ang ating goal making natin. And then, syempre, pag mahaba yung goal natin at mas orderly ang ating goal, yan, mas nakikita yan or automatic yan na dinidikta ng brain natin ay eto pala ang gagawin namin, eto pala ang dapat maging role ko, at eto pala ang magiging efficiency na dapat na ginagawa ko sa buhay namin. Ayan. So, yung brain mo, kausap mo na mismo, di ba? Yung brain mo, kinakausap niya rin ang brain. Sarili niyang brain, di ba? So, minsan nakakatawa, no? Pero totoo yan. So, yung ating brain, kailangan natin na parang computer, nalalaman niya na automate ng isang system sa ating computer or sa ating pinaka system natin kung anong ginagawa, 'di ba? For example, naglalagay ka ng list number 1,
number 2, number 3. Sunod-sunod na yan, alam na ng computer ko ang ginagawa mo hanggang mag-number 10 yan. So, ganun din sa brain. Pag alam ng brain na, ay, tutugtog ako ngayon, kung everyday mong ginagawa, diba? Ang saya niyan. Pwede mo rin niyang maging hanap buhay. For example, magaling kang naimbitahan ka sa mga occasion, diba? Sa mga event. For example, sa isang anniversary, ayan, wedding anniversary, or anuman. Kunwari naman, magpo-propose, diba? Ikaw yung kakanta, ikaw yung tutugtog. Pwede mong gawin yan. Magiging part ka pa ng isang memorable event para sa mga couples, diba? Ang dami, no? Ang daming pwedeng gawin. Okay, so finally, number 10 na. Ayan, parang nabuhay ako dito sa sa second part ng vlog ko. Journaling or blogging. Ayan, so mag-reflect ng mga experiences, mag-share ng wisdom, or write stories about what happened to you or maybe happened to your friend that makes something na nakapagpatibay sa inyong relationship or sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, ganyan. And this is great for personal growth and creativity. Ayan. So, syempre, kapag halimbawa, meron kang sinulat, meron kang something na nireflect, tapos gusto mo siyang i-share sa isang audience, hindi lamang ikaw yung natuto, na i-share mo kung ano yung lesson dun sa isinulat mo na yon. Yan ba? Nagbablog ka na rin, nag-write ka ng isang blog. So, you did not keep it to yourself. So, you have to share it to the world para sila rin matuto. Like, for example, ako, nung isang vlog ko tungkol sa 10 habits or micro habits ng Japanese, na-share ko po doon na kapag consistent, meron kasing isang doon, na kapag consistent ka sa isang habits na yan, hindi mo namamalayan, meron ng resulta, meron siyang magiging resulta. So, dahil consistent ka, nakikita yan ng tao. Minsan hindi ikaw ang makakapansin sila. So, na-share ko lang doon sa isang, vlog ko na hindi ko napapansin, nag 5 years na pala, naglalagay ako ng something sa mukha ko. Na nito na lang, 49 na ako nung nilagay ko na yun. So, ibig sabihin, kapag continuously, religiously mong ginagawa, may effect talaga. So, natutuwa ako kasi, ayun, gaya rin ng nabanggit ko pa sa isa pang vlog na pag nagtanim ka ng maliit, sinimulan mo yan, naging consistent ka, yan, may magiging resulta talaga. In the same way, sa lahat ng ginagawa natin, kahit na alam na natin na umedad na tayo, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong matuto at pwede pa tayong magbahagi ng mga natutunan natin at mga naging karanasan natin. Sa ganung paraan, makatulong ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa mga tao na gusto mong matulungan pa. Ayan. So, sabi ko din, ang YouTube ay naging bahagi ng parang extension ng school na kung saan ako natuturo. So, ito na yung kaligayahan ko, kasayahan ko, fulfilling ito para sa akin kasi sa maliit na paraan, kahit na hindi ka naman maging sikat, hindi yun ang purpose. The purpose is magkaroon ng legacy at yung legacy na yun ay magiging bahagi pa ng hindi lamang ngayong henerasyon kundi sa mga susunod pang henerasyon. So makakatulong talaga para maging kapaki-pakinabang pa sa mga taong gustong makarinig o sa mga taong kailangan nilang marinig. Iyon. Ayan. Kasi talagang ito ay magbibigay sa atin ng purpose sa buhay. So, yung mga libangan niyan na nabanggit natin, ayan ay pwedeng libangan lang muna, pero pwede palang maging, para sa'yo, pwede maging business, pwede maging trabaho, or pwede ring mag-serve as a bigger purpose na marami kang matutulungan, marami kang ma-reach out, at marami kang magiging influence, good influence. And this influence will be spreading not only for a particular place, but as well as in a bigger and wider picture. So makikita mo na hindi lamang isa, dalawa o tatlong mga grupo ang nakaka-relate sa'yo, kung hindi mas marami palang tao. At hindi mo alam, marami ka na palang natutulungan. So alam mo na yan, no? So itong mga libangan na ito ay una, libangan lang, hobbies lang,
pero at the same time, very helpful and fulfilling sa ating puso at isip. Ayan. So, ayun naman talaga ang purpose ng Diyos, diba? Gusto niya na maging masaya tayo. At sa pagiging masaya natin, dito natin natatagpuan ang sarili natin na mahal tayo ng Diyos kasi gusto niya na maging masaya tayo. And we are making our life the most of it. So, lahat tayo nagiging masaya kasi yung mga ginagawa natin ay nagpapasaya sa atin. At yan ang regalo sa atin ng Diyos. Maging masaya tayo. Okay, so yan lang po muli ang ating mga naibahagi ngayong araw na to. Sana po may natutunan kayo sa lahat ng naibahagi natin. At dun sa mga naibahagi natin, mag-share din po kayo, mag-comment po kayo dyan, huwag po kayo mahiya. I-comment nyo po kung ano man po yung mga natutunan nyo at naibabahagi nyo rin po sana sa amin yan dyan sa comment section. Maraming po salamat. God bless po sa lahat. Hanggang sa muli, stay maganda, inside and out. Bye-bye!